Check. Amen. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Are you happy this evening? Amen. More than 20 years ago, kami ay naupo katulad ng pag-upo nyo. Inaantok din minsan. Minsan lang naman. Pero salamat sa Panginoon through BHPC. Ito yung nag-train, nagbigay ng puso para sa mga kabataan to be trained na maging soul winners at maging effective sa gawain ng Panginoon. And I believe na one of these days, ang bawat isa po sa inyo ay gagamitin ng Panginoon in a mighty way. Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. Buksan natin ating Bible, Song of Solomon. Song of Solomon chapter 2 and verse 15. Song of Solomon chapter 2 verse 15. Song of Solomon chapter 2 and verse 15. Actually, this is not the message na talaga na pinipare ko. Meron akong hinandang outline, pero God is impressing na ito yung i-preach ko this evening. Di ko alam kung anong purpose, pero sabi ko sa Panginoon kagabi, Panginoon, sige po. If yan ang gusto nyo, sige po. I want to preach gusto ko sa i-preach is all about soul winning kasi madaling i-preach yan eh. Kasi ginagawa na natin lahat yun. Madaling i-preach. Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon. So, pinag-pray ko pong maigi to and then sabi ko, Panginoon, if you want this, then I will deliver it. And I hope this is a blessing sa bawat isa. Song of Solomon chapter 2 verse 15. Ready now, read. Take us the foxes, the little foxes that spoil the vines, for our vines have tender grapes. Sabi ng Bible, take us the foxes, the little foxes that spoil the vines, for our vines have tender grapes. So I want to speak on the subject, take us the foxes, those little foxes that spoil our vines. That spoil our vines. Tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito na ibinigay niyo sa amin. Salamat po sa privilege to preach the Word of God, Panginoon. Salamat po na sa mensahe na binigay niyo, Panginoon. I know ito po yung nais niyo i-deliver for a purpose, Panginoon. Dalayan ko, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan po namin ito at bigyan niyo po kami, Panginoon, reminder. Personally, Panginoon, makita po namin those little things na sometimes we are napapabayaan namin and those things na nag-spoil sa amin bilang isang mananampalataya. Kayo po mag-bless sa time na gamitin, patawad sa mga pagkulang pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Please be seated. Sabi ng verse dito, take us the foxes, the little foxes that spoil the vine, for our vines have tender grapes. If you would notice that last phrase na sabi ng Bible, for our vines have tender grapes. So, simulan natin doon, pag-usapan natin about that grapes. Alam niyo bang grapes in Bible times, it's a type of, yung grapes yan is nagmula sa vine o bagging. Yan. And it is highly significant in the Bible times due to its uses. So, there are, sa kanilang Bible times, ginagamit nila to as, for wine production, for food source. Ito yung pinaka-staple fruit na kinukonsume nila fresh or dried. May economic value. At ito yung, kumbaga, ito yung kanilang tinitrade. Mahalaga ito. And by the way, the grape symbolizes God's blessing and abundance. Kaya kung mababasa nyo in the book of Psalms, pinapakita dito the rejoicing when there is, when there is the grape and the vine, speaking all about the vine, the fruit of the vine. At nagpapakita rin to ng joy and abundance. Simply, I'm saying that grapes is very important and it pictures something in us. These grapes pictures the fruit of our labor. Simply, it pictures our future. Alam nyo ba,
that tender grape speaks all about one of these days, you will be the future preachers, the future pastors, the future preacher's wife, and future missionaries, future leaders, future key persons in the ministry, at yun ang future na meron ang bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga na ma-realize natin, may future ang bawat isa. Kaya huwag niyong isipin na wala kayong future. May hinanda ang Panginoon sa bawat isa, sa bawat isa sa atin. But something threatens that fruit. Something threatens our future. Something that would spoil the vines. At ang sinabi ng Bible, those are the little foxes. And alam natin, ang diablo, ayaw niya na matupad ang future mo. Ayaw niya na magkaroon ng mga future preachers. Ayaw niya na magkaroon ng mga future pastors or preachers, wives, missionaries. And he will do things to spoil you para hindi makita o hindi magkaroon ng resulta. At nakita natin, sinabi ng Bible, those were the little foxes. Kaya nga in Bible times, they build fences para yung entry point ay hindi, kumbaga walang entry point, mga block, yung holes, gaps, to prevent foxes from entering. Alam niyo, Bible students, sometimes we are careful doon sa mga kasalanan na malalaking kasalanan, just like adultery, fornication, rebellion, division, different spirit. And alam natin, dahil kasalanan yon, we guard ourselves, at nakikita kasi natin, alam natin, kasalanan. Pero there are those things, that little things, na pinapabayaan natin, at yun yung sinasabi ng Bible, those were the little foxes that spoil the vines. Pag nakita natin, and by the way, these little foxes, ay iba pa rin to sa mga fox. Maliit sila. Kaya nga little, di ba? Oh. Pero makita natin, those fox, those ravening wolves, na nakakatakot, mababangis, wild, talagang iiwasan natin yun. Di ba? Pero kapag nakakita ka na ng maliliit na bagay na medyo cute, di ba? Parang pwede na to. Hindi naman siguro ito nakakapinsala. Ang sarap siguro nito ipet. Oh. Ito yung in the long run will destroy our lives and will destroy that tender grapes na nakahanda sa bawat isa sa atin. Those little foxes that's spoiling the vines, those were the little cute, seem harmless. At siguro sometimes nakakakilig tingnan. Kung makikita natin, those were the things that slowly building up and sooner will destroy us. Those little cute, adorable, harmless little foxes. Pero sila yung dahilan. Bakit nasira yung vine? That's why walang naging bunga. That's why walang naging resulta. Alam nyo ba, nakakalungkot kung bawat isa sa atin, makita natin after 4 years, mauubos kayo, walang naging resulta. Diba? Because sometimes we are careful for those big deals, pero hindi natin na-realize there are little things in our life that's spoiling us to have that tender grapes. 2 things nais kong ibahagi sa inyo ngayong gabing to. And we will be done. 2 things, those little foxes that's spoiling the vine. Number 1, the little foxes of procrastination. The little foxes of procrastination. O simply, mahilig pagpapaliban. O pag-aantala. O ito yung mga, sabi nating, maya-mayana. O yung manyana habits. Procrastination will lead to negligence. Nagiging kapabayaan o kawalan ng pag-iingat. Di ba? Yun yung ugali na sometimes nasa atin at maliit na bagay lang, pero sometimes it will result, magpa-file up into something big na sisira sa ating buhay bilang isang Kristiyano. At napakarami nating bagay na tayo ay nagiging negligence. Di ba? Mamaya na ako gagawa ng project. Hanggang yung mamaya, naging bukas na lang. Hanggang yung bukas,
Sa susunod na araw na lang, sa susunod na linggo na lang, hanggang nag-deadline na, walang nasimula na project. Taken for granted the time. Kaya pagka hindi nakapasa ng project, discourage. Pag discourage, malungkot. Pag napagalitan, ayun. Because of that sin. The attitude. Those attitudes are the little foxes that's spoiling you. Alam niyo ba sabi ng Bible, Ecclesiastes chapter 9, verse 10, "Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest." Kaya tinuruan tayo na kung ano yung mga dapat natin gawin, gawin na natin. Huwag na nating ipagpaliban. Yung tuition fee na dapat nababayaran mo in a weekly basis para hindi siya lumaki. But because of procrastination, mamaya na. Next week na lang. Inuna yung merienda. Inuna yung pagkakape. Inuna yung pagpapares. Bili dyan, bili dito. Pati yung tithes and offering mo, inutang mo na. Bible student, kung ikaw ay may utang, nakakahiya ka. Naniniwala kung tinawag ka ng Panginoon, God will always provide. Hindi sa Panginoon ang problema sa atin. How we manage, kumbaga, binigay na ng Panginoon sa'yo, ang kailangan mo na lang, gawin mo yung dapat gawin mo. But because of procrastination, mamaya na. Ano nakakalungkot dito? Ang dami nga dito Bible student, mas malaki pa yung support nyo sa aming mga staff. Tapos magkakautang pa kayo. Why? Because those are the little foxes that's spoiling you. Tapos discourage ka. Call a friend, call a mama. Mama, wala na po akong nanghirap sa Bible school. Mahirap, no? Pero nung panahon namin, isang hopya, pinaghahatian ng 5. Tapos nag-level up kami. Yung minudo na. Hindi nyo alam yun, kay Tita Sen, kay Aling Sen, talagang. Tapos yung fruit juice, alam yung fruit juice? 2 piso lang nun. Yun yung pinaghahati-hatian namin. Wala kaming kape nun. Makakapagkape lang kami pagka may funeral service. Kaya naghahanap kami ng patay pag pinagsusulwining kayo. Sulwining kayo, hanap kami doon ng may funeral may patay. Tapos tatanungin namin, pwede po, hindi namin kakilala yun pwede po ba mamayang gabi po, mga around mag-help po, kapag-help po tayo ng funeral service, at tuwan-tuwa naman sila, punta kami doon. Preach, kanta, tapos pakakapihin, kasama biskwit. Di ba? Yun yung resources natin. Kailangan namang, pero ngayon nakakatuwa rin naman, bawat subject, isang kape. Kung may 5 subject, 5 kape. At talaga namang, tirik na yung... You have all the resources, but the problem is procrastination. Pagpapaliban. Mamaya na. Naging negligent. Kaya yun, nung nakita yung listahan, discourage. Bakit? 5,000 yung utang. Ikaw yung gumagawa ng mga bagay na magpapadiscourage sa'yo. Ikaw yung kumukuha ng mga bato na ipupukpok mo sa ulo mo. Those were the little things. Sometimes negligence sa pagbabasa ng Bible. Pagbabasa ng Bible at pagpipray. Mamaya na lang hanggang sa maghapon, walang nabasa sa Biblia. Hindi nakapag-pray. Nakakalungkot kung Bible student ka, backslider ka. Dahil ina-expect sa atin, the first thing that we do, nagagawin natin sa araw is to read the Bible and to pray. At kung ikaw ay backslider, those are the things that's spoiling you. Kaya kakaiba ka mag-isip. Kasi wala kang salita ng Diyos. Alam niyo ba ang pagkain natin, salita ng Diyos? Hindi ka pwedeng maging busy sa gawain ng Panginoon na wala kang time sa Panginoon. Kung gaano tayo ka-busy dito, dapat you prepare for that. You pray to God, Panginoon, salamat po. You read the Bible. Hindi mo dapat pinapalampas sa isang araw na wala kang salita ng Diyos na nababasa. Hindi pwedeng hindi ka nakapag-pray.
Dapat mahalaga sa atin yan. Pag pinapalipas natin yan, anong mangyayari sa atin? That will spoil you. Graduates, sad to say, sometimes sinapabayaan mo yung devotional life. Not attending group devotion, nor attending chapel hours. Those are the little foxes that will spoil you. Kaya sometimes, mga graduates, walang kabuhay-buhay because walang impluensya ng salita ng Diyos. Tapos mag-iisip ka, ang tagal ko na dito, walang nangyayari sa akin, reklamo ka, ang tagal-tagal mo na, gusto mo nang mag-asawa, wala ka pa namang ginagawa, wala kang accomplishment. Tapos sasabihin mo, ang tagal ko na dito eh, bakit hindi ka kasi spiritual? Those were the little foxes that's spoiling you. Tapos isi natin yung iba. Kasi siya eh, kasi si ano malakas kasi sa taas. And let me tell you, dapat talaga, malakas ka doon sa taas. Kaya nga dapat, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, wala tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoon. Hindi natin pwedeng isisi yung mga bagay na tayo ang may kasalanan. Pinabayaan natin. Papasalamat ako sa Panginoon for the time na spent dito. Nakagraduate ako 2005, pero hindi ko, talagang iniligay ko sa puso ko na hindi ko pababayaan yung chapel hour. Monday, Tuesday, ma-attend kami kahit graduate na kami. Yung mga meetings, ina-attend na namin. Kahit, tanongin yung mga graduates, kahit yung meeting ngayon, ina-attend na namin with the students. Bakit? Mahalaga yun eh. Pinag-uusapan doon, Word of God. Kaya mahalaga sa akin yun. Alam ko may salita ng Diyos na ako'y mapapakinggan. At kung hindi ko man kailangan ngayon, siguro kakailanganin ko one of these days. Ang nakakalungkot, kung pababayaan natin na wala tayong salita ng Diyos. Dati, nakakatuwa, pag naglalaba kami sa dorm, play kami ng preaching tapes. Tapes pa yon. Mga preaching tapes. Paulit-ulit namin pinipray. Yung mga meetings namin, na-appreciate ko yung sermon. Minsan pagalit sa amin ni Tatay Ray. Dahil, siyempre, may mga ginagawa rin kami, nanghihina rin naman kami, nadi-discourage din kami. And sometimes, meeting ni Pastor. But those were the little things na nag-guard sa amin para kami manatili at para hindi kami spoil ng mga little foxes. Tandaan yun, mapakahalaga ng iyong prayer life and your personal relationship sa Panginoon. Huwag nating hayaang tayo ay manghina because of that. Tandaan nyo, maliit na bagay yan. Pero, it will build up and sometimes, kakaroon tayong desisyon. Imagine yun, nagkakaroon kang desisyon na umalis sa gawain. Bakit? Kulang ka sa prayer. Kulang ka sa Word of God. Samantalang napakaraming pagkakataon, you can hear the Word of God, you can listen to preaching, you can pray. Tapos manghihina ka pa. Bakit? Pinabayaan mo kasi. Negligence. Ano pa? Sometimes negligence sa mga responsibilities. Responsibilities that lead us to be discouraged. Tandaan nyo, yung mga responsibility natin, hindi naman talaga yung responsibility ang nakaka-discourage eh. Di ba? Naka-assign kasi ako sa kanal. Naka-assign kasi ako sa CR. Hindi eh. Kundi yung attitude mo toward the responsibility. Kaya ka na-sanction because napaka-easy-go-lucky mo. Mamaya na, hanggang na-check na. O, sino na ganito? Ba't hindi natapos? Tapos, madi-discourage ka. Magmumukmo ka sa dorm. Demerit na naman ako. Kasalanan mo pa rin yun eh. Because of negligence. Those are the little foxes that will spoil you. Ito para sa lahat to. Especially para sa akin to. Yan. Yung mamaya na habit, yung mamaya ka na magpapalit ng damit mo na basa, ng pawis. Mamaya ka nakakain kasi busy. Mamaya ka iinom ng mga supplement. Imagine yun, may ano na kayo dito, may supplements na kayo dito. May mga drugs. Legal drugs. Mga supplements na binibigay sa inyo, no? Ang kailangan lang natin talaga, inumin natin sa tamang oras eh. Diba? Tapos, pababayaan mo. Anong mangyayari? Ayan, may sakit. Ayan, that's for me. Okay.
Tapos uubo-ubo. Ayan. Mukhang kawawa. Ayan. Tandaan mo, kapabayaan natin yan. Kaya tayo nagkakasakit, pinabayaan natin sarili natin eh. Lagi tayong pinapaalala ng ating pastor, pagpawis, magpalit ng damit, o pag uminom ng tubig, uminom ng lahat pinapaalala na sa atin. Tapos tayo, ayan, matigas ang ulo, ayan, ubo-ubo. Yun yung nag-spoil sa iyong kalusugan. At pag tayo may sakit, sinong may sakit na masaya? May sakit ako ngayon. Praise the Lord. Wala, di ba? Nagmumukmuk ka. Awawa ka naman, nag-iisip ka, tinawag ba talaga ako ng Panginoon? Maawa ka sarili mo, siyempre may sakit ka eh. Yung tanong, sino may kasalanan? Kasalanan mo. Kasalanan ko. Pinabayaan mo eh. Kaya nga when it's time to sleep, sleep! Hindi ngayon. Mamaya. Kaya hindi ka makatulog ng 11 o'clock kasi tinulog mo na ngayon eh. Mamaya ka matulog. Makinig ka muna. When it's time to eat, then eat. Hindi yung gabing-gabi na nagluluto ka pa ng noodles, iinom ng soft drinks. Those were the little foxes that spoil the vine. Diba? Yan yung dahilan tapos may sakit. Mataas ng UTI. Mataas ba yung UTI? Ano ba? May UTI. Soft drinks. Pag tayo matulog, matulog na. Ano pa? Negligence to guard your heart. Proverbs 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Hindi mo nabantayan na umiibig ka na pala. Nawala sa panahon. Lahat ng bagay ay nasa panahon. Tandaan nyo, hindi bawal umibig. Pero kung nag-aaral ka, mag-focus ka sa mga lessons at sa mga projects mo. Kasi yung project mo, hindi mo pa magawa, manliligaw ka pa. Sir, kasi for inspiration purpose. Para po medyo ganahan po ako mag-aral. Para ma-inspired po ako. Tandaan mo, mas inspired ang King James Bible. Kaya basahin mo para ma-inspire ka. Huwag mo na, iniisip mo agad yung future. Huwag mo na yung future. Ito yung kaharap mo. Yung quiz mamaya, kaharap mo. May time dyan, huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala, may time para dyan. Kaya nga, graduates, kung time mo nang umibig, umibig ka na. Magpaalam ka na kay pastor. Kasi akala ng mga to bawal umibig dito at bawal mag-gani. Hindi. Nawawalan tuloy sila ng pag-asa eh. Yan. Oh, reminder din sa mga graduate, may time. Huwag niyong palipasin yung time niyo. Dito ini-spoil yung vine. Sa kanila, nabubulok na yung bunga. Sir, by the way, yung grapes po, nagiging pasas po yan. Masarap pa rin. Masarap pa rin po yan, sir. Mahal po yan pag binili. Listen carefully. When you don't guard your heart, pag hindi nyo binantayan yung puso nyo, nakikita mo na yung iba, habang sila ay parang gumaganda si sister. Di ba? Parang gumagwapo si Patrick,
Kaya pag nagkatitigan kayo, kumikinang-kinang inyong mga mata. At yan, may konting kilig na. At unti-unti nang nahuhulog ang loob mo. Ayun, iniwan ang panawagan at sinunod ang nararamdaman. Those are the little foxes that spoil the vines. Naging negligence ka to guard your heart. Kaya nga meron tayong salitaan ng Diyos. Kaya nga meron tayong authorities. Binabantayan na nga, nakakalusot eh. Procrastination will lead to negligence. And that negligence, that spoil the vines. Kapabayaan. Kaya nga napakalaga, we need to have a clear goal. To have a focus. Kung aral, mag-aral. Set schedules and deadlines. Meron tayong mga projects. Ang dami niyong dapat gawin. Huwag na kayong magsingit ng mga bagay na makakagulo sa iyong isipan. And also, do it right away. Ay, hindi, matagal pa naman yan. Gawin mo na para hindi ka matambakan ng mga projects mo. Don't let procrastination spoils you. Number 2. Number 1, the little foxes of ungratefulness. Ungratefulness. Alam niyo ba, the command ng Bible, in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Being grateful is an attitude. Diba? Yung grateful. Diba yung lagi kang bumabate? Good morning, good afternoon. Ay, hindi pala yan. Grateful pala yung grateful. Okay. Grateful. Ibig sabihin, marunong kang mag-thank you. Marunong kang mag-appreciate. You are valuing yung effort ng ibang mga bagay-bagay, di ba? God wants us to be thankful. Pero ang nakakalungkot, yung pagiging ungrateful is when we don't appreciate others, then you will think of yourself highly. Nagiging mayabang tayo. Saan ba nagsisimula yung kayabangan? At bakit ang isang Bible student na talaga namang, opo sir, sige po, thank you, salamat po, thank you po. Habang tumatagal, nag-build yung kayabangan. Paano nangyari yun? Kasi yung pride ang simula yan because you are unthankful. Yung Holy Spirit is the result ng pagiging self-centered natin at sarili natin ang binavalue natin. Yung sa tingin natin, mataas ang value natin. I deserve ako for something. Something better. Kailangan ano dito? Akin yan, deserve ako dyan. Hindi tayo deserve. Kaya nga tayo nagpapasalamat kasi sa mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon, though we are not deserve, binigay ng Panginoon. Pero pag tingin mo, that's ungratefulness. Yung sa tingin mo, kaya mo na. Yung unthankful spirit will lead us to compare to others. Mas magaling naman ako kay Brother Nelson. Mas magaling naman ako sa kanya. Mas magaling naman ako sa kanya. You are comparing to others. Kaya nga maraming mga umalis sa gawain ng Panginoon because they think of themselves highly. At nakalimutan nila yung pasasalamat nila sa Panginoon, pasasalamat nila sa BHBC. Alam niyo, pag graduate ka dito, dapat maging thankful ka sa BHBC. Utang na loob natin yun. Ito yung ating alma mater. Ito yung nag-aruga sa atin. How can you turn back doon sa tao na nag-aaraga sa'yo? Na nagpakain sa atin, na nag-nurture sa atin, nagpatira sa atin sa dorm. Di ba? Being ungrateful. Bakit? You think of yourself highly. Yung mga tao na magsasalita against sa institution na pinanggalingan nila, very ungrateful. Magsasalita against the authority, sasabihin nila na walang nagawa ang simbahang ito, inaalipin tayo dito, pinabayaan tayo dito. They were being ungrateful. And those were the little foxes that spoiled them. And someday, pwede mag-spoil sa'yo. Nagsisimula yan sa iyong hindi pasasalamat. Hindi ka marunong magpasalamat. When you do not appreciate the things around you, when you do not thank God for the ministry na binigay ng Panginoon dito sa BHBC, through CBBC, when you don't appreciate the food
that serve in the kitchen, when you don't appreciate the dorm na meron kayo, when you don't appreciate that God-given authority na binigay sa atin, when you don't appreciate the little things in your life, when you don't learn to give thanks in everything, mas marami kang reklamo kaysa sa pasasalamat sa Panginoon. The command is in everything, give thanks. When suffering comes, wala kang pera, in everything, give thanks. When hunger comes, in everything, give thanks. When persecution comes, labanos ang ulam, in everything, give thanks. When opportunity comes, in everything, give thanks. If you have privileges, pinagsolo ka, in everything, give thanks. Pag pinag-lead ka, in everything, give thanks. When you are blessed by God, in everything, give thanks. When you are corrected, in everything, give thanks. Kasi minsan akala natin yung pagalit, parang katapusan na ng mundo natin. Akala nyo ba hindi kami napapagalitan? Naalala ko dati, pastor na sa Amerika. Meeting kami, 11 o'clock in the evening. Isa-isa kaming humaharap doon sa Skype. Skype ano? Sa laptop. Ang platform pa nun ay Skype pa nun. At isa-isa kaming nagpapaliwanag. At isa-isa kaming pinapagalitan. By the way, mga graduate kami nun, ha? Mga graduate kami. Pero I cherish those moments. Sama-sama kaming napapagalitan. Siyempre, si Sir Jess yung pinaka-senior namin. Si Sir Jess yung pinaka-panganay namin. Si Sir Jess yung laging nasisisi. Pero ang nakakatuwa nun, pagkatapos naming pagalitan, ay kakain kami ng sinabawang Lucky Me. Na punong-puno ng malunggay. Siyempre, yun lang yung afford namin. No? Para ma-encourage ang bawat isa. Pero salamat sa Panginoon, kahit pinagalitan kami, pero nasa puso namin yung papasalamat. Imagine mo, naisip ka ng pastor, naisip ka pa, kung wala kang halaga sa kanya, hindi ka na niya iisipin. Kaya yung mapagalitan ka ng authority mo, ng leader mo, pasalamat ka. Sir, wag niyo naman ako masyadong isipin na, sir. Iba naman. Pero those were the things na na-appreciate namin. Pero yung mga nagrebelde, mga kinimkim yung pagalit, yun yung mga walang utang na loob. Tandaan nyo, napakahalaga ng ating utang na loob at tayo magpasalamat. I'm saying na hindi kami perfect. Meron din kami mga kapalpakan na gagawa. Pero hindi namin hinayaan that those little foxes will spoil us. We still love our authorities. Mahal namin yung mga authorities namin. Papasalamat kami sa buhay ni Tatay Ray. Tatay Ray, maraming time na in-spend sa amin. Ating pastor, mga leaders namin na nag-spend sa amin, mga teachers na nag-check sa amin. Sometimes napapagalitan kami. Pero those are the things that we cherish. At pinasalamatan namin. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. But we are bound to give thanks always to God for you. God demands thanks. We are obliged or we are obligated or compelled to express our gratitude continually. A grateful heart will develop a humble heart. Ayan ang nagpapanatili sa puso natin na mapagkumbaba. A grateful heart will develop a contented life. Kontento ka sa buhay na meron ka, na ibinigay sa iyo ng Panginoon. And a grateful heart will develop a happy heart. Masayang puso. Dahil everything na tinatanggap mo, pinapasalamatan mo. Naka-encounter ka ba ng isang tao na binigyan mo na, tapos, eto lang. Hindi ka na makakaulit sa akin. Pero yung kahit isang bagay, isang candy lang talagang, sir, thank you talaga. Thank you very much, sir. Grabe naman to. Ano naman yun? Thank you very much talaga. Yung talagang in-appreciate niya. Walang tatalo sa isang taong marunong magpasalamat. Kaya every time we wake up, dapat ma-realize natin the blessing of God, especially kung kayo nag-surrender sa gawain ng Panginoon, lalo ka maging thankful sa Panginoon.
Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Kaya nga tinuturo ko sa aking mga anak, bago kumain, sabi ko, mag-pray. Bago sila kumain, magre-recite sila ng verse. In everything, give thanks. Ayaw nila ng ulam, in everything, give thanks. Matutong magpasalamat. Kaysa sa magreklamo. Tinuruan ko sila, kapag may binigay sa inyo, mag-thank you kayo, maging thankful kayo. Hindi, ayoko po niyan. Tanggapin nyo lahat ng binigay sa inyo. Kasi gusto ko yun. No. Bigyan niyo sa akin. Kaya nga minsan, pag sila ay nagbibigay, mag-thank you ka, mag-thank you ka. Kasi nga, tandaan nyo, God demands their thankful heart. Matuto tayo magpasalamat sa Panginoon. Lamentations chapter 3 verse 22. It is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Kaya wala tayong dahilan para magreklamo sa Panginoon, because it's only by the Lord's mercy that we are not consumed. Instead, alam nyo, wala tayong karapatan. Wala naman tayong value sa Panginoon, pero binigyan niya tayo ng value. And you should be thankful for that. Hindi ka naman dapat nandyan, pero nilagay ka ng Panginoon. Tinawag ka ng Panginoon, and be thankful for that. Magpasalamat tayo sa Panginoon. And it will always keep us. Instead of reclaiming. Kasi magreklamo ng magreklamo. Imbis na ikaw ay lagi kang magreklamo na magreklamo, matuto kang mag-thank you. Magpasalamat ka. Panginoon, ang init naman. Panginoon, ang ulan naman. Lahat na nireklamo mo. Pag mareklamo ka, hindi ka marunong pasalamat. That is the little foxes that spoil you. One of these days, kakalabanin mo ang BHBC. Kakalabanin mo ang pastor mo. Bakit? Hindi ka na marunong magpasalamat. Pero kung ngayon natuto ka magpasalamat until the day na ginagamit ka ng Panginoon, nagpapasalamat ka pa rin, naging thankful. Salamat po sa mga ginamit ng Panginoon. Salamat po sa BHBC. Nandun pa rin yung kababaan ng puso mo. Pero kapag na-build sa'yo, graduate nga ako, 4 years. Ako pa yung student of the year. Lahat ng grades ko, 95. Tanong, anong na-accomplish mo? Kayabangan. Pero tandaan nyo, walang tatalo dun sa taong marunong magpasalamat. Remember the 10 lepers? Pinagaling ng Panginoon? Ilan yung bumalik? Isa. Ang sabi ng Panginoon, nasaan yung siyam? God demands thankful heart. Dapat matuto kang magpasalamat. Lahat ng bagay, pasalamatan. In everything, give thanks. And it will keep us. Pero your ungratefulness, yan yung mga nagre-rebelde. Yan yung maalis. Imagine yung aalis ka dito, samantalang inaruga ka dito, pinakain ka dito, iningatan ka dito, tinuruan ka dito, tapos ungrateful. Those are the little foxes that spoil. Encouragement is in take us the foxes, the little foxes that spoil the vines, for our vines have tender grapes. Let us take away those little foxes that will spoil our vines. Tayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Let's pray. Nakilala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa gabing ito na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po sa iyong salita, Panginoon. It is a very timely message about sa amin. Personally, Panginoon, it is a personal check din po sa akin, Panginoon. If those little foxes are creeping in, Panginoon, tulungan niyo po ako, Panginoon, to keep that away, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa iyong salita na patuloy nagre-remind sa amin. Dalayan ko po, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatili kami, Panginoon, sa inyong gawain, to be faithful, Panginoon. King masipag, masigasig na Bible student, na manggagawa niyo. At ganun po, Panginoon, na huwag po naming alisin ang puso na laging nagpapasalamat sa inyong biyaya, Panginoon. In everything, we learn to give thanks, Panginoon. Patawad po sa mga pagkukulang, pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen.